Simulan na po natin ang ating kwento. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga blind community sa Cebu, sa Bohol, at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Napakaingay na ng mga pag-angil ng mga bangkilan at lahat ng mga ito papunta at papaatake na doon kay Manong Ilyas. Napapangiti na lamang itong si Manong Ilyas nang makita ang mga umalagwang mga bangkilan papunta sa kanya. Wikang paanas nitong si Manong Ilyas. "Sige, lumapit kayo sa inyong mga kamatayan, mga demonyo at mga kampon ni Satanas." At pagkatapos agad na umindak sa lupa ang panday kasabay din ng pagbato ng mga malalakas na mga usal, biglang bumagsak ang ilan doon sa mga aswang na bangkilan at agad na nakakaramdam ang mga ito ng pamimigat at pamamanhid ng kanilang mga katawan. Ang mga aswang na ito ang pinakamahina sa kanilang hanay. Sa tindi ng tama ng mga usal na iyon ni Manong Ilyas doon sa kanilang mga katawan, agad na muling umatake na din itong si Manong Ilyas na hinugot na ang kanyang mga punyal at itinapon ang mga ito doon sa mga papalapit na mga aswang. Kasalukuyang nakabulagta pa ang mga aswang na tinamaan ng kanyang mga usal at bumabawi pa ang mga ito ng wisyo. Dalawa naman agad doon sa mga aswang na bangkilan ang tinamaan nitong si Manong Ilyas gamit ang kanyang mga punyal. Isa ang agaran na namatay at napuruhan ng tumarak ang dalawang punyal nitong si Manong Ilyas sa ulo at liig ng aswang na bangkilan. Matapos iyon, agad na gumulong ang panday at itinarak ang kanyang hawak na matalas na itak doon sa mga bumabawi pa ng wisyo na mga aswang na bangkilan na tinamaan niya kanina ng mga malalakas na mga usal na tigalbo at mga pamako. Dalawa agad ang binawian ng buhay sa mga ito nang tamaan ang mga ito ng mga pagtaga nitong si Manong Ilyas. Sa mga sandaling iyon, may suot na balabal itong si Manong Ilyas na kulay pula na may mga nakasulat na mga salitang Latin. Kinuha iyon nitong si Manong Ilyas nang makita niyang napapalibutan na siya ng mga aswang na bangkilan at sabay nang umaatake ang mga ito muli sa kanya. Itinaas nitong si Manong Ilyas ang kanyang hawak na balabal para sanggain ang mga pag-atake ng mga aswang na bangkilan. Ngunit nang bumagsak sa lupa ang balabal, kasabay din ang paglalaho nitong si Manong Ilyas sa kanyang kinatatayuan na sobrang ikinagulat ng mga kalabang aswang. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang napaigit na lamang ang isa pang aswang na bangkilan nang tamaan ito doon sa kanyang likuran. Nang mawala kasi itong si Manong Ilyas, biglang sumulpot na lamang ito doon sa likuran ng isang bangkilan at mabilis na itinarak nitong si Manong Ilyas ang kanyang matalas na itak doon sa nilalang ng makailang bisis. At nang mapalingon ang mga aswang para salakayin ang matandang panday, lalong nagulantang ang mga ito dahil biglang naglaho na naman ito doon sa kinatatayuan at ang balabal na kulay pula na nasa lupa kanina, biglang nabuo ito bilang si Manong Ilyas at muling umatake agad doon sa mga aswang. Ngayon, napagtanto ng mga bangkilan na hindi basta-basta ang lakas at kakayahan ng matandang panday na umatake sa kanilang teritoryo. Ngayon nila napagtanto kung bakit napatay ng taong ito ang kanilang mga kasamahan na umatake doon sa lugar ng Tumana. Dalawa ang naabot pa nitong si Manong Ilyas at napatay. Ang mga matatandang bangkila naman na nandoon, muling gumawa ang mga ito ng malalakas na mga usal para subukan na maigapos nila ang panday at mapahina ang kakaibang kalakasan nitong tangan ngayon. Nang maibato ng mga ito doon sa matandang panday ang kanilang ginawang mga usal, agad na nakakaramdam ng panghihina ng katawan itong si Manong Ilyas.
napamura ang matandang Panday. Dahil sa lakas ng kanyang mga puder, inaakala niyang kaya niyang harangin ang lahat ng mga usal ng mga bangkilan na ito. Ngunit hindi. Tinablan siya at tuluyan na siyang napapaluhod at nanghihina ang kanyang buong katawan. Nang makita naman ang mga ito ng mga aswang na bangkilan, wala nang inaaksayang sandali ang mga ito. Agad nang inaatake ng mga ito ang nanghihinang si Manong Ilyas. Pagkakataon na nila ito para mapatay ang kakaibang kalakasan ng taong ito. Kailangan nilang mapatay agad itong si Manong Ilyas bago pa ito makabawi ng wisyo. Agad na dinaluhong na nila ang Panday na si Manong Ilyas na sa mga pagkakataon na iyon patuloy na nanghihina pa rin ang buong katawan. Napakaingay na ang mga pag-angil, pagngasab at mga pagsingasing ng mga aswang na parang mga kinatay na baboy. Sumingasing ang mga ito dahil sa kanilang naramdaman na galit doon sa matandang kalaban na siyang pumatay halos kalahati ng kanilang angkan. Ngunit nang makalapit ang mga ito, biglang bumagsak naman ang katawan nitong si Manong Ilyas doon sa lupa na nagiging balabal ang katawan na muling ikinagulat ng mga aswang na bangkilan. Hindi nila inaasahan na malinlang pa rin sila ng ganon kadali ng kanilang kalaban. Inaasahan pa naman ng mga aswang na bangkilan na tinamaan na ito ng kanilang mga inilatag na mga usal na pamako at pampahina. Pagkatapos, biglang sumulpot na naman itong si Manong Ilyas doon sa likuran ng mga aswang na bangkilan at agad na pinagtataga ang mga ito ng sunod-sunod. Wika pa nga nitong si Manong Ilyas habang nakangiti at patuloy na inaatake ng mga pagtaga ang mga kalaban na aswang. Inaakala niyo ba talaga na kaya ninyo akong pahinain sa mga usal na ganyan? Tulad ng aking sinabi, mga demonyo, ibahin ninyo ako sa mga nakakalaban ninyo dahil kakaiba ang aking tangan na lakas. At pagkatapos ng mahawakan na nitong si Manong Ilyas ang isa pang aswang, hindi na niya ito binitiwan pa. Itinarak niya ang kanyang matalas na itak doon sa dibdib ng aswang na bangkilan ng makalawang bisis na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng bangkilan na aswang. Biglang napaatras naman ang dalawang mga matatandang aswang nang biglang mawala na naman itong si Manong Ilyas sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos biglang gumalaw na naman ang nakalatag na balabal nitong si Manong Ilyas doon sa lupa. At pagkatapos ubod ng bilis na inabot ang mga aswang ng mga pag-atake. At habang umaatake din ang Panday, sinasabayan din ito ng mga pagbato ng mga orasyon nitong si Manong Ilyas. Nang tamaan ng mga usal ang dalawang mga matatandang bangkilan, agad na napadilat ang mga mata ng mga ito at hindi inasahan at makapaniwala na matatamaan pa rin sila ng malakas na mga usal na mga pamako ng kalabang Panday. Hindi na din nagtagal ang pagkagulat ng mga ito nang pagtatagpasin na nitong si Manong Ilyas ang kanilang mga liig na nagiging dahilan para kumalas ang kanilang mga ulo galing sa kanilang mga katawan. Matapos na mapatay nitong si Manong Ilyas ang dalawang matanda, punteriya naman niya ngayon ang isa pang matanda na siyang natitira na lamang sa mga ito. Kaya mabilis na lumundag ang aswang na matanda paatras at papunta doon sa kanilang mga kubo. Pagkatapos, hinarang naman itong si Manong Ilyas ng iilang mga natitirang mga bangkilan para tuluyan na makalayo ang kanilang natitirang matandang bangkilan na siyang pinuno sa kanila. Wika naman nitong si Manong Ilyas na lalong nanggigigil sa mga aswang. Kung ganon, gusto ninyong mauna sa kamatayan, sige, hiniling ninyo ito, ibibigay ko. At pagkatapos ng pagkawikang iyon, napakabilis na inabot nitong si Manong Ilyas ang mga bangkilan na humarang sa kanya. Pinagtataga niya ang mga ito sa kanilang mga ulo na agaran na ikinamatay ng dalawa doon sa mga aswang na bangkilan. Isinunod pa nitong si Manong Ilyas ang dalawa pang mga babaeng bangkilan na dinaluhong na siya ng mga ito. Nang mahawakan ito ni Manong Ilyas ang liig ng isa,
agad na pinugutan niya ito ng ulo. Bit-bit pa nga ngayon itong si Manong Ilyas ang napugot na ulo ng isang babaeng bangkilan at pagkatapos itinapon niya ito doon sa 4 na mga natitirang mga aswang na bangkilan. Wikang muli nitong si Manong Ilyas doon sa mga aswang. Ganyan din ang aking gagawin sa mga demonyong katulad ninyo. Isusunod ko na kayong 4. Ano ngayon ang gagawin ninyo ngayon sa akin? 4 na lamang ang bilang ninyo at iniwan pa kayo ng natitirang matanda sa angkan ninyo. Nakatuwad naman ang 4 na mga bangkilan habang mariin ang pagkatitig ng mga ito doon kay Manong Ilyas. Wala nang magagawa pa ngayon ang mga ito para talunin ang kalaban na Panday. Bukod sa kakaiba ang tanga na lakas at kagalingan sa pakikipaglaban ng Panday, 4 na lamang ngayon ang natitira sa mga ito. At ang isa pa sa kanila na siyang namumuno sa kanila nandoon na sa kanilang mga kubo at wala na silang kaalam-alam kung nandoon pa rin ito o tumakas na at iniwan silang 4 para harapin ang kalabang Panday. Ang 2 pa nga doon sa mga aswang na bangkilan, napapaluha ang mga ito nang makita ang mga nagkalat na mga bangkay ng kanilang mga kamag-anak at mga kasamahan na namamatay. Wikang sagot naman ng isa doon sa mga bangkilan kay Manong Ilyas. Mukhang wala na kaming magagawa pa, kundi ang lumaban hanggang sa kamatayan. Mapapatay mo man kami, ngunit marami pa rin ang susulpot para ipaghiganti ang aming kamatayan. Huwag ka munang magsaya dahil hindi pa tapos ang labanan. Ganon ba? Bilib naman ako sa tibay ng paniniwala mo, kaibigan. Inaasahan mo pa talaga na mayroon pang susulpot na mga katulad ninyong kampo ng demonyo. Huwag kang mag-alala, bangkilan. Dahil kung mayroon pang lalabas at susulpot na mga aswang na katulad ninyo, uubusin ko pa rin ang lahat ng mga ito. Ngunit sa ngayon, kayo muna ang uunahin ko at isusunod ko ang duwag ninyong pinuno. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad nang tumakbo ng napakabilis itong si Manong Ilyas papunta doon sa 4 na natitirang mga bangkilan. Agad na naabot niya ang isa sa mga ito na sobrang nagulat sa kanyang biglaang pagsulpot sa kanyang harapan. Agad na inabot ng mga pagtaga nitong si Manong Ilyas ang liig ng kalabang bangkilan. Biglang gumulong na lamang ang ulo nito na kumalas agad sa katawan. Pagkatapos itinapon nitong si Manong Ilyas ang kanyang bitbit na balabal doon sa 3 natitirang mga aswang at sa kanyang ginawang iyon, biglang naglundagan paatras ang mga aswang na bangkilan para iwasan ang balabal na iyon dahil sigurado ang mga ito na isang usal na linlang naman ang gagawin ng kalabang Panday. Ngunit ang ginawa nitong si Manong Ilyas nang lumagapak na sa lupa ang kanyang balabal, biglang tumakbo muli itong si Manong Ilyas at agad na hinaribas ng mga pagtaga ang 3 natitirang mga bangkilan. Ngunit nang akmang tatalo na sana paatras ang mga ito para umiwas muna doon sa nanggagalaiting si Manong Ilyas, biglang napatigil ang mga ito sa kanilang pagkilos dahil mayroon nang nakakapit na mga baging at mga putik sa kanilang mga paa na nagiging dahilan para hindi sila makagalaw. Gulat na gulat ang mga aswang. Palaisipan ngayon sa kanila at katanungan ngayon sa kanilang isipan kung saan nang gagaling ang mga baging at mga putik na kumapit sa kanilang mga paa. Wikang muli nitong si Manong Ilyas. Tulad ng aking sinabi, isusunod ko na kayong ipadala doon sa kaharian ninyo, doon kay Satanas. Wala nang inaaksayang sandali itong si Manong Ilyas, agad nang inaatake na nito ng mga pagtaga ang 3 mga aswang na sa mga sandaling iyon hindi pa kayang maigalaw ang kanilang mga katawan. Patay agad ang 2 sa mga ito nang tamaan sa kanilang mga ulo. Ngunit nang akmang patayin na nitong si Manong Ilyas ang isang natitirang bangkilan, biglang may nasipat na anino itong si Manong Ilyas galing sa kanyang likuran. Batid
ng matandang panday na mayroong isa pang nilalang ang nandoon sa kanyang likuran. Kaya agad na lumingon at pumihit itong si Manong Ilyas. Nakita niya ang tumakbo kanina na matanda doon sa kanilang mga kubo na nandoon na ngayon sa kanyang likuran. Agad na gumulong ang matandang panday para maiwasan ang mga ginawang pag-atake sa kanya. Ngunit biglang naabot siya nito at kinubawa na siya. Pati ang isang natitirang aswang nagkakaroon na ito ngayon ng lakas ng loob nang makitang bumalik ang kanilang pinuno at nagawang maitumba ang malakas nilang kalaban. Ngunit habang pinagtutulungan nila itong si Manong Ilyas, gumalaw na naman ang balabal ng panday at agad na umalagwa na ito sa ere at lumapit ito doon sa likuran ng pinuno ng mga aswang at kumapit ito ng napakahigpit na parang bakal dahil sa sobrang tigas na nagiging dahilan para makawala itong si Manong Ilyas at agad na dinaluhong ang isang kalabang bangkilan gamit ang kanyang itak. Agad na itinarak niya ito nang makailang beses doon sa dibdib ng aswang. Pagkatapos dahan-dahan na naglalakad itong si Manong Ilyas papalapit doon sa pinuno ng mga bangkilan na nagpumilit pa rin na makaalis at makawala sa pagkakapulupot ng kanyang balabal sa katawan nito. Wika nitong si Manong Ilyas, "Hindi ka na makakaalis pa sa balabal kung iyan, aswang, dahil nakapaloob sa balabal na iyan ang aking gabay. Masyado kayong namimihasa sa pamimiktima ng mga tao. Hindi na kayo naawa at nakontento. Mukhang ikaw na lamang ngayon ang natitira sa angkan ninyo. Isusunod na kitang ipadala doon sa impyerno." At gamit ang itak pa rin itong si Manong Ilyas, walang pagdadalawang isip na itinarak agad ng matandang panday doon sa katawan ng umaangil na aswang. Makailang beses na itinarak nitong si Manong Ilyas ang kanyang itak na humahangos pa nga ito dahil sa naramdaman nitong galit doon sa mga ito. Dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kakilala at mga kaibigan doon sa may tumana. Ilang sandali pa, tumigil na din sa pagkilos at pag-atake itong si Manong Ilyas. Hinugot na niya sa pagkakatarak ang kanyang itak na may tumutulo pang dugo sa dulo nito. Napaluhod itong si Manong Ilyas sa lupa at namnam ang kanyang tagumpay sa kanyang ginawa. Wikang paanas nito, "Naipaghiganti ko na din ang mga taong nabiktima ng mga demonyong ito. At nailigtas ko pa ang maaring mabibiktima pa ng mga ito sa kasalukuyan at sa mga paparating na mga araw." Makalipas ang ilang mga sandali, tumayo na itong si Manong Ilyas at binitbit isa-isa ang mga bangkay ng mga aswang na bangkilan at itinabi ang mga ito doon sa mga kubo at sinunog na niya ang mga ito kasama ng mga kubo. Ilang sandali, nagliyab agad ang mga kabahayan kasama na ang mga bangkay ng mga aswang na bangkilan. Napatitig muna ng ilang mga minuto ang panday doon sa mga nagliyab na bahay hanggang sa natupok na ang lahat ng mga bahay na nandoon. At pagkatapos naglalakad na itong si Manong Ilyas papalayo doon sa lugar na iyon. Pagdating nito doon sa kanyang kubo, nagdarasal muna itong si Manong Ilyas at nagpapasalamat ito sa kanyang mga gabay at gamit. Ginawa niya iyon hanggang sa pagsapit ng hapon at habang papagabi na, bumaba na itong si Manong Ilyas at nagpunta doon sa may tumana. Agad niyang hinahanap ang kanyang matalik na kaibigan na si Abay Tinong at sabay nang nagpunta ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Umping. Nagulat pa nga ang matandang namumuno doon sa may tumana. Wika nito kay Manong Ilyas, "Napasagsag ka, Ilyas. Kumusta ang lakad mo?" Sagot naman itong si Manong Ilyas, "Parang gusto kong makainom ng tuba ngayon, Tatay Umping. Gusto kong ipagdiwang ang aking nagawa." Agad naman na sumang-ayon itong si Tatay Umping sa sinasabi nitong si Manong Ilyas. At habang nag-iinuman ang mga ito, sinabi na nitong si Manong Ilyas ang nangyayari sa kanyang lakad. "Naipaghiganti ko na ang kamatayan ng mga nabibiktima ng mga aswang na iyon, Tatay Umping.
at patuloy kong ipagtanggol ang lahat ng mga taong nandirito sa may tumana at hindi ko hahayaan na mayroong mananakop pa at makakapasok dito sa tumana ng mga kampo ng demonyo. Papatayin ko silang lahat. Sagot naman nitong si Tatay Umping. Sa muli, maraming salamat, Ilyas. Sa lahat ng mga pangangailangan dito sa tumana, nakahanda kang tumulong lagi. Makalipas ang ilang mga araw, lalong napamahal pa itong si Manong Ilyas doon sa mga tao sa tumana. Nagpasya na din ang panday na lumipat ng paninirahan doon mismo sa tumana para mas mapalapit doon at mabantayan ang tumana. Nakahanda itong si Manong Ilyas na itaya at ialay ang kanyang buhay para protektahan ang mga kaibigan. Sa mga lumipas na mga araw at buwan, mga taon, may mga ilan din na mga kampo ng kadiliman ang gustong mamimisti doon sa tumana. Ngunit laging nandoon itong si Manong Ilyas para kalabanin ang mga ito at protektahan ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa lugar.